Inirekomenda ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta na gawing state witness ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Pero hindi pinagbigay nito ni Senate President Tito Soto. Itinuturing naman ng Customs na smuggled ang ilan sa luxury cars ng mga Diskaya. May report si Marizo Mali. Sa tatlong mamahaling sasakyan ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya, 15 ang nakitaan ng irregularidad ng Bureau of Customs. 8 sa mga ito ang walang import entry records at certificates of payment at pwedeng ituring na smuggled ayon sa customs. 7 ang may import entry documents pero walang certificates of payment. Yung burden of proof, kanila pa yon. Kailangan patunayan nila sa amin na tama ang kanilang pinagbayaran. Ang natitirang 14 na sasakyan, kompleto sa papeles pero sasailalim pa rin sa post-entry audit. May hanggang katapusan ng buwan ang mga Diskaya para ipakita ang hinahanap. Kailangan ko na palang ayusin yung ano ko. Kalo may luxury. Mga papel na mga Bentley ko. Saka ano ba yun? Lamborghini. Sa kanilang dokumento. Kung hindi, maglalabas ang customs ng warrant of seizure and detention. Kung meron po silang dokumento na kailangan pa makita, magkukumply po kami. Hindi naman isinasantabi ng customs na posibleng may kinalaman sa pagpuslit ng mga sasakyan ang 10 sa kanilang mga tauhan. Pagpapaliwanagin natin kung bakit nakalusot o dumaan sa kanila yung mga sasakyan nang hindi nagkaroon ng tamang dokumento at hindi nagbayad ng tama. Doon sa mga ganun yung sitwasyon, no? We will have to make even our own people accountable. Ang mga luxury car ng mga Diskaya naungkat sa gitna ng issue ng mga anomalyang flood control projects kung saan contractor ang mga kumpanya ng mga Diskaya. Napag-usapan naman sa House hearing kahapon ang biglang paglobo ng yaman ng mga Diskaya mula 2016. Sabi kahapon ni Curly, gross revenue ang ipinresenta at hindi pa nabawas sa mga halagang iyon ang kanilang puhunan. Paliwanag naman ng kanyang abogado, Yung mga sinasalihan nilang proyekto, malalaki. And take note, yung siyam na kumpanya, quadruple A lahat. Kung qualified siya at siyang nakakuha, definitely magkakaroon ng income. hindi rin daw sabay-sabay kung mag-bid sa isang proyekto ang kanilang mga kumpanya. Taliwas sa sinabi ni Sara Diskaya sa Senado nitong Lunes. Rattled si ma'am noon sa Senate Pagod na, walang tulog, pressured. Normal ho yun sa isang tao na hindi saray sa ganyan. Kahapon, natanong si Curly sa motibo niya sa pagdadawit sa ilang congressmen at iba pang opisyal ng gobyerno. Baka mamaya may nag-udyok sa'yo na papuntahin sa ganoon ang iyong affidavit para ikaw ay maengganyo at magkaroon ng rason na i-consider na state witness? Hindi po, Your Honor. Ang dahilan po ng state witness mo ay dahil po sa natatakot po kami, nilulusob po kami araw-araw ng mga iba't ibang grupo po sa aming bahay. Ayon kay Senate President Tito Soto, sumulat si dating Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta sa Justice Department para irekomenda maging state witness na Diskaya. Pero hindi ito pinirmahan ni Soto. Ang unang sinabi kagad sa akin ni Ping, tell-all ba yan? Yan pala yung tell-all na yan. Si Ping ang nagsabi. Di ba? Kung tell-all Kasi yan, dapat nga, pwede. buo. Pag-usapan natin. Pero ano sinabi? Puro congressman ang binanggit Saka meron pang mga nagke-question doon sa mga binanggit na mga pangalan na tao. So, hindi ko pinirma. So, sa tono na yan, halatang-halatang parang sinasabi niya, puro congressman ang binanggit So, kailangan talaga may banggitin na senador. Naku. Hindi ko sinasabing malinis sa mga senador. Hindi ko sinasabi yan. Yes, maybe they are part of insertion, maybe part sila ng... Kasi remember, not all insertion, amendments ang tawag kasi talaga dyan, are not, or masasabi nating wrong lahat ng insertion. Ngayon, maaaring may mga iba dyan na nag-insertion, pero dealing with the contractor, walang say ang senator dyan. Kasi sa akin, sa tingin ko pananaw ko lang po ito. Dahil una-una, district ho yun Unless that particular senator, close niya yung congressman na may hawak ng distrito na yun. Diba remember, ang laging, ito'y, knowledge na sa lahat ng tao ito.
na ang naglalagay ng district engineer ay walang iba kung hindi congressman, hindi naman senator eh. Kasi national lang senator eh. So, hindi ko lang magets na tila ang tono ni Soto at ni Lacson papunta sa kapwa nila instead of i-follow up nila yung sinasabi ni Diskaya about Romualdez, about Zaldico, paano nasabi yun, paano napatunayan yun. Hindi eh. Ang dating, hanap tayo sa mga kasama natin. Which is the same tone ng Kamara. So meron talagang grand, ewan ko, kung matatawag ba nating grand plan, grand scheme, itong ganitong klaseng propaganda. Hindi ko pinirma. Sabi ko, hintayin ko na muna yung susunod mong hearing. Paiba-iba siya na sinabi. Kahit mga kongresista, kontra. Absolutely no chance. They are as guilty as the DPWH engineers who are involved in ghost and substandard projects. They will be as guilty as the politicians that are involved in ghost and substandard project. Napakalabo niyan. Sa isang requirement nga yan, should not be the most guilty. How can he claim that hindi siya most guilty when he is the central figure here, a major player? Kasi nga meron niyang... Sa tingin mo makakapag-corrupt mag-isa yan? Dilima naman? Ginagawa tayong tangan nito mga to. Hindi kasi, I mean, sige. Bakit di na lang sabihin ni Soto ganito kasimple? O sige, gusto natin yan. Gawin natin silang state witness. Isoli nila lahat ng kanilang mga luxury cars. O, di ba? Ganun. I mean, you are interested in getting the money na nakuha nila, pero hindi ka sarado na, sige, gawin natin yan. Gawin nating state witness. Kasi alam mong meron pa talaga. Imposible makakapag-corrupt sila nang wala silang kasama sa loob ng gobyerno. Anak naman ng wewe. Ginagawa nyo kaming tanga eh. Buti na lang hindi tanga mga Duterte supporter. Di katulad ng mga supporter nyo. Boss Linal, malabo pa yung kanyang mga sinasabi. Sa ilalim ng Witness Protection, Security and Benefit Act, maaaring maging state witness ang isang taong kasama sa krimen pero may mga requisitos para rito. Pwede po sila maging state witness kung hindi nga sila most guilty. At yung testimony nila is absolutely necessary for the case to stand in court. Kaso nga lang po, ang lumalabas po sa mga statements nila ay mukhang kakonsyaba na nila from the very start. Yung mga contractor, pati yung mga ibang politicians, at before po yan sa implementation ng project. Kaya kung sa ganung paraan ay magiging co-conspirator sila, and in a co-conspiracy or in a conspiracy, the guilt of one is the guilt of all. Mariz Umali nagbabalita para... Mali na naman to si Utoy eh. Bahala ka, Utoy. Anyway, ito lang masasabi natin dyan. It's really obvious kung ano yung pinalalabas nila. Ano yun? Tama na si Diskaya. Ending na si Diskaya. Kung sino man ang sumunod kay Diskaya in naming the God. The gods pala, dalawa yun eh. Malilintikan. Ganun lang kasimple. Iyan ang pinalalabas nila ngayon eh. Halatang halata na yung signs. Kasi kung ikaw nga naman, contractor ka, may alam ka, alam mo kung ano nangyayari. O di kaya ikaw ay opisyal ng DPWH, alam mo nangyayari kung sino ang mastermind. Papangalanan mo pa ba? Kita mo nga ang inaabot ni Diskaya ang pagbabatikos, inaabot ni Diskaya after saying the truth. Tingnan mo inaabot ni Diskaya. Would you do the same thing na ginawa ni Diskaya? No, of course not. Ayoko, I will play safe. Tandaan ninyo, walang morality to mga hayop na to. Hindi, that's the truth. Pagbalik-balik ta rin mo, mga kababayan, magpapatalo ka ng bilyon sa casino, wala kang moral. Bilyon hindi ho milyon. Alam nyo ba gaano kalaki ang bilyon?
Grabe ho, sabi nga doon 5 feet by 5 feet daw, tapos 4 ang height. Ganong kadami ang bilyon. Kaya mong ipatalo yun. May konsensya ka pa ba? Meron ka ba bang moral nun? Wala na. So ano ibig ko sabihin? Why would you say the name that cannot be mentioned? Anong purpose mo? Para sa bayan? Hindi. I don't think you would do that. Second, kita mong inaabot ni Diskaya ngayon. Kesa na sila ay sana suportahan ng Senado, wala. Dinidiscourage pa nito ni Lacson at saka nito ni Soto. Oo, kunwari, objective, pero obvious naman yung pagiging pagdi-discourage nila ni Soto at saka ni Lacson dito kay Diskaya. So gagawin mo pa ba na sabihin ang alam mo? Hindi na. Malilintikan ka eh. Di ba? Simple lang eh. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming